Ayaw nating sa mga sinungaling. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 33 to 37, and I read it for you. Again, you have heard that it was said to those of ancient times, "You shall not swear falsely, but carry out the vows you have made to the Lord. But I say to you, do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let your word be yes, yes, or no, no. Anything more than this comes from the evil one." Gusto niyo po ba sa mga sinungaling? Hindi po natin gusto na tayo ay pagsinungalingan, hindi sabihan ng totoo o pagtaguan ng mga bagay. Ayaw natin sa mga sinungaling. Ayaw din po ng Panginoon sa mga sinungaling, sapagkat sa ating binasang Ebanghelyo, ang sabi ay huwag kang manumpa kung hindi mo naman gagawin. Huwag kang mangako kung ito rin naman ay mapapako. Sabihin mo kung oo, oo. Hindi, hindi. No, sapagkat anuman ang daragdag dito ay nanggagaling sa masama. Ang pagsasabi ng totoo ay pagsasabi ng ngalan ng Diyos, sapagkat si Kristo na mismo ang nagsabi, "Ako ang katotohanan." Kapag ang kaniyang alagad ay nagsasabi ng totoo, ipinapahayag niya ang mabuting balita ng Diyos. Kapag tayo ay nagsisinungaling, hindi ito nanggagaling sa mabuting balita ng Diyos. Ito ay nanggagaling sa ating sariling kasinungalingan na nagmumula sa kasamaan. Pagkapilitan po natin palagi, ito naman po palagi ang panawagan sa atin na magsalita ng totoo. Huwag po tayong mangako kung hindi rin po natin gagawin. Huwag po tayong magbitaw ng salita para lamang gumaan ang loob ng iba, kung hindi sabihin kung ano ang totoo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay parang espada, patalim, matalas. Maaari itong magdisiplina kung kinakailangan at maaari din itong magbigay ng kapayapaan, lalong-lalo na sa mga natatakot at nangihinang kaluluwa. Oo kung oo, hindi kung hindi. Huwag magsinungaling, ipahayag ang katotohanan ng mabuting balita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kayo po ang katotohanan ng mundo. Maipahayag nawa namin ang totoo sa lahat ng taong makakasalamuha namin araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.